Magandang araw mga kaibigan. Gusto ko lang i-advertise na meron tayong stock ngayon ng dark chocolate. Pwede kayong mag-order sa number na ito, 0916-9000-997. So limited po ang stock, kaya first come, first serve. Kaya hindi po ako nagninegosyo nito. Everyday lang po akong umiinom. Napakasarap, pure organic na sikwati o tabliya. Gusto ko ring matulungan ang mga farmers sa Bukidnon na nagtatanim nito, kaya ina-advertise ko. Ito, magandang balita. Yung Supreme Court umaksyon kaagad sa petisyon na isinampa ni grupo ng mga abogado ni PRRD, Attorney Israelito Torion. May aksyon na kagad ito. Siner ni Professor Malotikia 28 minutes ago. Ito ang aksyon ng Korte Suprema. Kaagad-agad. Grabe. Ito, Supreme Court of the Philippines, Office of the Spokesperson, March 11, 2025. Statement of the Supreme Court Spokesperson. Laki ko lang kay maliit. At 4:27 p.m. today, March 11, maliit. Paano ito palaki na? The Supreme Court received a petition for certiorari and prohibition with prayer for the issuance of temporary restraining order and or writ of preliminary prohibition and mandatory injunction filed by former President Rodrigo Roa Duterte and Senator Ronald de la Rosa petitioners. Uy, sama pala si Senator Bato. The petition challenges the Philippine government's cooperation with the International Criminal Court and names as respondent Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbel, PNP Criminal Investigation and Detection Group Director General Nicolas Torre III, Solicitor General Minardo Guevara, Immigration Commissioner Norman Tansinco, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, and Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Browner Jr. Petitioners seek a temporary restraining order to prevent respondents from facilitating, assisting, or cooperating with the International Criminal Court in any investigation related to the Philippine government's anti-drug campaign. They also asked the Supreme Court to enjoin respondents from enforcing or assisting in the enforcement of any ICC-issued warrants or red notices and to suspend all forms of cooperation with the ICC while the case is pending. Additionally, petitioners urge the Supreme Court to declare that the Philippine government's withdrawal from the Rome Statute on March 17, 2019 effectively terminated the ICC's jurisdiction over the countries and its nationals. Okay? Given the significance of this case and upon the Chief Justice instructions, a special raffle has been conducted
pursuant to Rule 7, Section 7 of the Internal Rules of the Supreme Court. A copy of the available pleadings may be downloaded from the public pleading section of the Supreme Court website at, yan, nakalagay na. So, galing ito sa spokesperson ng Korte Suprema, inaksyonan kaagad ito lang ang, so far correct me if I'm wrong, ito lang ang petition, 4:27 ng hapon, natanggap, inaksyonan kaagad, may raffle na. So, I think wala nang oral arguments ba ito? Bakit raffle? Ni-raffle sa, di ba, by division ng ano? So, kailangang sasagutin ito ng mga respondents. So, ulitin natin yung mga respondents sa Executive Secretary Bersamin, DOJ Secretary, DILG Secretary, sino pa? PNP Chief, CIDG Chief, BI Commissioner, sino pa? AFP Chief of Staff. So, salamat po sa ating Korte Suprema, and I believe this is answered prayer. Alam ko maraming Pilipino na nagmamahal sa ating bayan, nagmamahal kay dating Pangulong Duterte, na nagdarasal. Ito na po ang sagot sa ating dasal, itong aksyon kaagad ng Korte Suprema. Sana hindi matuloy yung bali-balita lang ito. I'm not sure kung gaano katotoo na mayroon ng private jet na naglanding sa NAIA at allegedly ito na ang sasakyan, dito na itra-transport ang Pangulong Duterte padulong Netherlands. Sana hindi totoo, sana hindi matuloy, kasi ang aksyon ng Korte Suprema, ito na, gugulong na ang hustisya. Sa petition na ito isinampa ang petitioner si Pangulong Duterte at saka si Senator Bato de la Rosa. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talaandig dahil ang income sa channel na ito, tinutulong natin sa tribo, namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang mga sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. So, panoorin nyo ang video na ito. Kabalikat kayo sa pagtulong. Sana tuloy-tuloy lang ang panonood niyo na hindi kayo nag-i-skip ng ads. Karon na may diri sa Masimag, Barangay Tagbak, Bukidnon. So, muna ni ang ikaapat nga balay sa Masimag ang akong bisitahon. Ayo! Oh, dayon sa among balay nga Bulsot. Oo, maing hapon. Hapon sad. Oo. Muna ni ang bulsot ni mga balay. Nga, kuha na gid kayo. Luwag na gid kayong bulsot. Luwag na gid na. So, gikan karon nag-ulan, so gisalod ra gid ang tubig. Oo. Makita silang sala. Nga, nakasulod sa planggana ang nakuan nila kanang nasalod nga tubig. Ay bulsot na gid kaayo ang ilang hero. Makita nga kuan na gid kaayo. Luwag na kaayo ang bulsot. O kini gatulo-tulo pa gani ang tubig nga gikan sa atop. So kuan na gid kaayo ang ilang hero. Bulsot na gyud. So karon nga nakita naman gid ang inyong balay nga bulsot na, mag-ready na mo og manguha na mo og kahoy kay naa na mi stock nga lansang, pako, flincent nga ihatag sa sama sa inyo nga nagkalisod sa inyong balay og tulo na. Oh. Og karon unsa ang imong ikasulti nga matagaan na ka og yero? Salamat gid sa Ginoo sa dayon sa. Salamat po sa nagtan-aw. Oo. Dayon salamat po sa nag-sponsor ani nga kuan programa nga manghatag og sin.
kanang buslot na gyud iyang balay. Daghang gid salamat. Oo, sige, salamat. Sige.